Ngayong gabi, mga biktima ng pagsabog ng Bulkang Kanlaon, paano sila ngayon? Bata, inabuso ng 7 lalaki. Makahanap kaya ng hustisya? Sa gitna ng matinding problema at pagsubok, sabay-sabay nating tanggapin ang Breakthrough! Now na! A special live telethon ng The 700 Club Asia. Susunod na! Welcome to another day of Breakthrough. Now na! It's day 4 of our special live telethon. Live na live tayo sa GMA7 at streaming din sa Facebook at YouTube channel ng The 700 Club Asia. Help us spread the spirit of hope by sharing the link on your social media pages. Together, let us all claim the breakthroughs that God has in store for us by faith. Amen! By faith, sabay-sabay nating angkinin ang mga matagal na nating ipinapanalangin. May it be healing, provision, restoration of relationship, or anything that we are asking the Lord to answer. Magpalakasan tayo, and we encourage you to be in faith while asking the Lord for a breakthrough. Tama, Sonja. This is a faith-filled night dahil pananampalataya sa Diyos ang kailangan upang makapagbigay sa kapuspalad kahit ikaw mismo ay nasa gitna ng pangangailangan. It is because of this sacrificial giving that we are able to respond to disasters like what happened in the communities near Mount Kanlaon when it erupted. Panuorin natin kung paano nabigyan ng tulong ang mga kababayan nating biktima ng pagsabog ng Mount Kanlaon. Nang mag-alboruto ang Bulkang Kanlaon noong ika-9 ng Disyembre taong 2024, mahigit kumulang 2,000 residente ng La Castellana, Negros Occidental ang nag-evacuate at tumira sa evacuation center. Sa ngayon, sumasapat ang supply ng pagkain at malinis na tubig. Gayunpaman, na-identify kasi namin na for those vulnerable sector natin, the PWD, the senior citizen, those nga mga pregnant and lactating, kulang po kami sa folding beds. agad na tumugon ang Operation Blessing sa pangangailangang iyon ng mga vulnerable sector sa La Castellana. Nagdala ang Operation Blessing ng daan-daang folding beds para ipamigay sa mga evacuees. Dito nakilala ng Operation Blessing ang 88 anyos na si Tatay Antonio. Iniwan ang pangkabuhayan at tirahan na nasa paanan mismo ng bulkan kasama ang kanyang anak. At dahil sa inyong tulong, hindi na kailangang humiga sa karton ni Tatay Antonio. Pati napasalamatan ko man eh. Napasalamatan ko man eh nga mula ka mo. Pabinpuan niyo ako. Pabinadap. Ang 85 anyos naman na si Nanay Adorasyon, kung dati ay sa tagpi-tagping mesa natutulog, ngayon ay may maayos ng tulugan. Salamat. So, may tulugan na kami. Dako nga pasalamat. Nagpaabot din ng Operation Blessing ng mga food packs sa ilan pang mga residente na naantala ang mga pangkabuhayan at ang mga nasa iba pang evacuation centers. Ako na nga pasalamat sa apon na nagabato na kasi napisim ha. Salamat kit ka. It's sad because when these tragedies come, ang iisip mo pa, how do you begin again? But praise God, at least because of Operation Blessing, we're able to, in a way, give them hope to start And that over. hope is so tangible. Kita mo nga si Tatay, no? He's gonna sleep in that hard surface. E ngayon, at least medyo okay yung higaan niya. Alam niyo po, the heart of Jesus is close to the poor and the needy. Like what the psalmist wrote in Psalm 140 verse 12. I know that the Lord secures justice for the poor and upholds the cause of the needy. When we help the poor and those who are in need, we are pleasing the Lord because He truly cares for them. Amen. Kaya nga may mga programa tayong nakasentro sa agarang pagtulong sa mga
mahihirap nating kababayan, lalong-lalo na sa panahon ng mga trahedya. Sa One Step Ahead program ng Operation Blessing, laging handa tayong magbigay ng pangunahing ayuda sa mga biktima ng disasters. Laging handa for distribution ang mga food bags, hygiene kits, pati na rin medical kits na siyang unang kinakailangan sa mga evacuation centers. We all know that the Philippines is in the Pacific Ring of Fire, which means earthquakes and volcanic eruptions are common. Also, we are prone to strong and devastating typhoons. This makes the One Step Ahead program of Operation Blessing strategically important because in short notice, we can provide immediate help to those struck by these natural disasters. Tama, at isama mo pa dyan ang mobile clinic ng Operation Blessing. This vehicle that you see on your screens right now is able to reach communities that are far from local hospitals and clinics. Malaking tulong ang pagpunta ng mobile clinic lalong-lalo na sa mga lola at lolo nating hirap ng bumiyahe para magpa-check up. Ganon din sa mga kababayan nating nahihirapang maglakad dahil sa kanilang disability. We are able to provide free medical and dental services while also providing free medicines. Ikaw ang rason kaya nagagawa natin ito. Your donations help us reach our kababayans in need. Be a CBN Asia partner now na. Call 8737-0700 to donate. Our prayer counselors are here to receive all your messages and donations. Simple lang ang pagpapadala ng donasyon by using the GCash app. Or you can chat with us on the 700 Club Asia Facebook Messenger. And you can also donate through 7-Eleven and ML Kwarta Padala. As a token, we have these gifts exclusively for you. Sa bawat pagsubok, hindi mo kailangang lumabang mag-isa. He cares about us. He loves us. He is so gracious. He's so kind. He's so merciful. Kilalanin ang Diyos na nagbibigay tagumpay sa hamon ng buhay. Listen to Peter Kairou's audio teaching, Breakthrough, now na. Receive this special gift when you donate any amount to CBN Asia. And when you give 2,500 pesos or more, you will receive exclusive streaming access to Transform Your Life through God's Word, video series, and downloadable study guide from CBN Asia founder Gordon Robertson. You'll have all the information you need to guide your life. Be a CBN Asia partner today. You can give without loving, but you can never love without giving. Give love to our kababayans in need. Partner with CBN Asia. H. Hassle-free giving using credit card. GCash, Maya. E. Electronic banking through BDO. BPI. Metro Bank. And Union Bank. A. Accredited remittance center of M. Luwilier and RD Pawn Shop or I Remit Abroad. R. Register and pay in 7-Eleven. T. Text the Prayer Center 0917-126-1442 or call 8737-0700. Partner with CBN Asia now. Kasama natin ngayon upang magbasa ng mga donasyon ay si Pastor EJ Grepo, ating church partner from Noveleta, Cavite. Pastor EJ, ilang years na po ba kayong nagpa-partner sa CBN Asia? 13 years na po at sa loob po ng higit isang dekada na pakikipag-partner ko sa CBN Asia, ang dami ng breakthrough na nangyari sa buhay ko at talagang kitang-kita ko po kung paano ang programang ito ay nakakatulong sa marami nating kababayan. Kaya naman po hindi ako magsasawa na tumulong at magbigay ng suporta sa programang ito katulad po ng mga kababayan natin na nag-pledge ngayong gabi. Praise God. At yun na nga po, speaking of pledges, pwede po nating basahin, Pastor EJ. Opo, ang mga kababayan po natin nag-pledge ngayong gabi ay sina Peter ng Quezon City, 5,000 pesos. Si Mean po ng Pasig, 500. Si Mercy, Pasig City, 500. Si Geraldine, Canada, 10,000 pesos. At si Tin ng Parañaque City, 10,000 pesos. Ganon din po si Chris, 2,500.
At si Ellie and Lucille ng Quezon City, 10,000 pesos. Si Mirasol ng Cavite, kababayan ko, 500 pesos. Wow. Si Joanne po, 500. At si Janet po from Norway ay 1,000 pesos. Maraming salamat. Thank you, Pastor EJ. At ito pa po, meron din nagpadala ng kanilang support via our social media pages. Ang mga nagpadala ng stars, si Gags, 100 Facebook stars, si Harold J, 15 Facebook stars, and we want to greet those who are watching from Dubai, Canada, and New Zealand. And if you're like them and you're watching abroad, pwede kayong magpadala ng inyong donasyon sa pamamagitan ng iRemitX. Ngayon naman, basahin natin ang isang comment na pumasok ngayong gabi. Hi po, pagdasal niyo po sana ang papa ko may sakit. Lord, we pray for the dad of Annie Rose Garcia. In the name of Jesus, we declare healing for her dad. Thank you for healing him, Lord. In Jesus' name, amen and amen. At ngayong gabi po, ang ating sama-samang tulong ay umabot na sa 889,144 pesos. Praise God, maraming salamat po sa inyong lahat sa mga nagbigay ng kanilang donasyon. Dahil sa inyong tulong, natutugunan natin ang medical support ang mga kababayan nating kapo sa buhay. Katulad na lamang nila Pancho at Cora ng Zambales. Panuorin natin ang kanilang kwento. Yung kalahating katawan na po, namamanhid. Naano siya, ini sa sarili tayo, hindi siya makagalaw kasi sanay ito sa bundok. Ang katawang hinubog ng panahon sa pagbabanat ng buto ay nagmistulang gulay ng ma-stroke si Tatay Pancho. Labis na nagpapahirap ng kanyang sitwasyon ang pagkakaroon niya ng high blood pressure. Nag-uuling siya, nagpangurinti, ganyan ang gawa niya po noon. Wala nang maghanap buhay tayong mga anak ko, mayroon ng mga pamilya. Nga minsan nang po, pasensya ka kapag wala tayong kasi wala rin kami pagkitaan. Humingi kami ng tulong doon sa may action center kasi po wala na kayong pambili ng gamot. Matanda na si Tatay Pancho, mahirap para sa kanya ang pagkilos. Ngunit sa kagustuhang matulungan ang sarili, pinilit ni Tatay Pancho na igalaw ang paralisadong bahagi ng kanyang katawan. Naglalakad siya, ginagana, exercise, naglaganyan. Yung tuhod na kasi dito, stroke ng kalati ay. Oo. Paggabi na, yung namamanhid na, pinupunasan ko siya ng tubig na mainit, na may asin. Para lang maalis to sana yung manhid na. Ay, in kaso po, sir, bumabalik rin. Kaya naman, nang mabalitaan na maghahatid ng tulong ang Operation Blessing sa kanilang barangay, akay-akay ng kanyang asawang si Cora, agad silang nagtungo upang magpakonsulta at mabigyan ng libreng gamot. Humingi kami ng tulong yun na para lang sa gamot niya, yung medical check-up. Kasi hindi namin kaya rin pumunta ng Kainumayan kung walang pera, ganyan, pamasahe sa tricycle. Mahigit 600 ang nabigyan ng tulong medikal ng Operation Blessing sa Barangay Nacolcol, Bakilan, Botolan, Zambales. Isa si Tatay Pancho na agad ding sumailalim sa medical check-up. Binigyan siya ng gamot para sa iniindang high blood pressure. Salamat wang kota dumating itong Operation Blessing nga nagpa-check up siya ulit. Mayroon siyang gamot ngayon na iinumin niya mamayang gabi. Salamat po sa mga donors na binigay sa amin dito sa barangay na po. Para baka sa ulit ay pagbalik nyo, makalakad na yung maayos yung mister ko po. Maraming salamat po sa Operation Blessing. Sonja, what a joy to see Pancho, Tatay Pancho and Manang Cora, receive help, receive that much needed medicines, lalo na sa kanyang maintenance. Kasi at that age, who's gonna help them, di ba? Right. You're just helpless. And like what she said, thank you to the donors who has made all this possible. Tama. This mobile clinic coming to them. Alam niyo po, bukod sa mobile clinic, nagsasagawa din ang Operation Blessing ng medical missions. Mas malawak ang serbisyong na ibibigay natin dito. We provide medical checkups, pharmacy services, dental care, and even surgical services if needed. Reading glasses are also distributed for those in need. It is because of medical and dental volunteers that we are able to provide these services. Kaya if you are a medical or dental practitioner,
consider volunteering for a mission. Malaking tulong ito para sa mga kababayan natin na nasa laylayan. Kasama natin ang mga local churches sa mga medical brigade. Sila ang nagsisilbing counselors at prayer partners natin. If your local church wants to be a partner, just send us a message. Malaking tulong po iyan. Kaya call us now. The number is 8737-0700 or chat with us on Facebook Messenger of the 700 Club Asia. Narito ang aming mga prayer counselors para tumanggap ng inyong tawag at donasyon. Ipadala ang inyong donasyon gamit ang GCash, BPI eDonate, ShopeePay, Maya, PayPal, or the Video Pay app. For more details, visit cbnasia.com/give. For those donating, we have a gift for you. Panoorin ito. In all the turmoil there is in the world today, there is a source of absolute truth. Transform your life through God's Word. Ang pinakabagong online video series at downloadable study guide mula sa CBN Asia founder Gordon Robertson. Sa iyong donasyong 2,500 pesos pataas, magkakaroon ka ng access sa Transform Your Life through God's Word at sa Breakthrough Now na audio teaching ni Peter Kairos. Become a CBN Asia partner today. Reach more, bless more, anywhere you are. Donate to CBN Asia using your GCash app. Tap the bills icon, then tap Others. Scroll down and tap CBN Asia. Enter the amount of your donation. Enter your 11-digit mobile number. Type your name in the account name. Then type your email address. Tap Next. Review the details, then tap Confirm. G, give and be a blessing. Madalas sinasabi nila sa akin na sakit sa ulo, pinaka-memorable sa akin yung demonyo. Iyan ang katagang kinagisnan ni Daymir dahil sa pagiging anak sa ibang babae ng kanyang ama. Dahil nga hindi ako gaano nakaka-experience ng affirmation, madalas akong mag-isolate sa family kasi nga feeling ko nung time na yun wala akong kwenta. Kinainggitan ko rin na magkaroon ng kompleto na may sama-samang kumakain. Usually ako lang mag-isa or kanya-kanya kami ng food . Sa pighating kanyang naranasan, hinanap sa barkada ang pagmamahal at kalingang na ipagkait ng mga mahal sa buhay. Tuwan-tuwa ako kasi doon ko first time nakaranas ng parang family na magmasaya, nagkakwentuhan, kompleto. Yun yung time na yun natutunan ko rin makipag-inuman. So first time kong uminom doon, tapos sabi pa nga sa akin, memorable yun na pag di mo ito ininom, sasaktan ka namin. Unti-unting nagbago ang pag-iisip ni Daymir dahil sa barkada. Tapos hinalikan ako sa pisngi papuntang Lipsana, pero umilag po ako nung time na yun. Medyo nagulat po ako kasi lasing na lasing po yung tao na yun. So parang yung time na yun, inuunti-unti na nila akong ipa-experience yung ginagawa nila sa ibang mga kabataan din. Noong time na yun, akala ko kapag may ginagawa sa'yo yung tao, mahal ka noon. Hindi nagtagal, umabot na sa sukdulan ng kanyang nararanasan nang maging biktima siya ng rape. Yung huli ko pong narinig na lang sinabi nila, sinong mauna, na yung nakakaramdam pa rin po ako noon na may tinatanggal na sa akin, pero nakatulog na ako nung tumagal-tagal. Nung kinaumagahan, sinabihan ako na mga masasakit na salita, sabi sa akin na mula ngayon lahat ng utos namin gagawin mo. Kasi pag hindi mo to ginawa, ipapakita ko to sa tatay mo, itatakwil ka na nila. Kalaunan, naging sex slave na si Daymir. Habang tumatagal po sa loob ng sa 4 na taon, pababoy ng pababoy po kasi ginagawa nila. Kaya feeling ko talaga slave ako. Yung pera na lang po, yung parang pansamantala nagtatapal sa akin. Hindi ko rin naman naipon kasi pinanginginom ko rin po . Sobrang pain nga po na na-experience ko ng time na yun. Sa pagkakalubog sa kasalanan, naisip na lamang niyang tapusin ang kanyang buhay. Noong time na yun, wala na akong gaano sa katinuan mag-isip. Pwede siguro sa lalim din ng depression. Para sa akin, para hindi na magulo, wala na madamay. Ako na lang yung mawawala. Noong time na yun, wala na akong pakialam sa pagmamahal . Kahit ako, hindi ko na rin siya na-appreciate. Kasi nga, dahil sa pandidiri ko rin sa sarili ko, hindi ko na alam yung love. Nasa ganoong miserableng sitwasyon si Daymir nang matagpuan ng Panginoon sa panunood
ng The 700 Club Asia. Pag nandun lang sa channel na yun, feeling ko ang payapa. Tapos bigla pong nagsalita si Sir Peter na sabi niya, gusto ko lang i-remind sa'yo na sinabi sa Jeremiah 29:11 na merong, English niya po sinabi na merong magandang plano yung Diyos sa'yo na hindi mo ikasasama kundi ikabubuti mong plano para bigyan ka ng magandang kinabukasan sa iharap. Nung sumabay ako sa prayer, meron akong something na mapayapang nag-embrace sa akin. For me, yun yung mapayapang gabi ko. Intense ng depression ko nun. Bigla na lang humupa talaga. Bigla na lang ako na pumayapa nung time na yun. Sa naranasang kapayapaan sa Panginoon, ay unti-unting niyakap ni Daymir ang pagbabago sa tulong ng isang misyonero. Naghilom ang masakit niyang nakaraan. Nakatulong sa akin yung father figure nung naging mentor ko po nung time na yun. Kasi lagi siyang naging tatay talaga siya sa akin noong panahon na yun. Then unti-unti rin, naka-recover na rin po ako na patawarin ko muna yung sarili ko nung time na yun. Lagi kong naalala yung grace ng Lord. Yung sufficient siya sa mga panahon na mahina tayo. Naging kaagapay din ni Daymir ang CBN Asia Prayer Center. For me, sila yung naging safe place ko na magsabi ng panalangin. Kasi for me, ayun nga po yung unti-unti nakatulong din sa akin na ma-appreciate na hindi na ako ginajudge. Pinakinggan niya lang ako, pinabayaan niya lang ako umiyak, magkwento. Hindi siya napagod makinig sa akin ng time na yun. So doon po ako nakarecover. Sa naranasang kagalingan ni Daymir mula sa Panginoon, ay hinangad niyang matulungan ang kanyang kapwa. Nag-motivate sa akin na magpatuloy dahil nga sa pagmamahal din ni Kristo. Yung na-appreciate ko nga yung power siya, yung grace ng Lord, sapat siya. For me, yung pinaka-biggest breakthrough ko sa life is yung naintindihan ko po yung finished work ni Jesus Christ. So marami pong shame na kaaway sa life ko yung nabasag since naintindihan ko siya. Nang ganun siya ka-powerful. Isang salita lang niya yung tetelesta, sobrang powerful po eh. So I'm blessed na na-encounter ko yung ministry na to. Ito yung ginamit ni Lord para matagpuan niya rin ako. Wow, amazing. Sonja, the Bible says that we are slaves to sin. That's why Jesus set us free. Pero si Daymir, talagang literal na ginawa siyang slave. Right. You know, to be at their bidding. But praise God because he was able to break through. He received his breakthrough when he understood the love of God for his life, and we can see that there's no past that can hinder us from experiencing the breakthrough that we can have fully in Christ alone. Amen. Alam niyo po, it was years of, hiding in secrecy because of fear and shame that had kept Daymir chained in bondage of sin and abuse. Tanging ang ilaw ng katotohanan ng pag-ibig ni Kristo Jesus ang nakapagpalaya sa kanya. At nang naranasan niya ito, nagsimula ang paghilom at pagsasaayos sa kanyang gulagulanit na buhay. Sabi ni Jesus sa John 12:46, "Ako'y naparito bilang ilaw ng sanlibutan, upang ang manalig sa akin ay huwag manatili sa kadiliman." Daymir's breakthrough came when he saw the light of Jesus in his life. Do you want to be set free from that bondage of sin and abuse like what happened to Daymir? Then pray this prayer from your heart, and the Lord shall set you free. Just say, "Dear Jesus, I come to you right this very moment. Lord, you know the hardships and the difficulties I'm facing right now. But Lord, you know also the plans that you have for my life. So right now, Lord, I surrender to you. I surrender my life of sin. I surrender my cares, my fears, and ask for your wisdom and guidance as I now open my heart's door and invite you into my life to be my Lord and to be my Savior. Thank you, Lord, for dying on the cross, and you took away my sin, shame, and guilt. I am now set free through your death and resurrection. I receive that gift this moment. Thank you, Jesus. This is my prayer in Jesus' name. Amen. Amen and amen. And Lord, we just want to declare tonight, God, that you are our healer and that nothing is impossible with you. Right now, God, we pray for those who need healing, both physically or emotionally, like what Daymir had gone through. Lord, in Jesus' name, won't you pour out your healing upon those who are sick in Jesus' name?
maybe someone is experiencing severe back pain. The Lord is healing you right now in Jesus' name. Somebody with cardiac issues, the Lord is healing you right now in the name of Jesus Christ. And Lord, we also right now pray for those who are feeling lonely and depressed, and maybe like Damir in the past, considering to end their life. In Jesus' name, Lord, won't you, Lord, show them who you are right now in Jesus' name, and may they feel your love right now, God, that reaches out to them in Jesus' name. Lord, we thank you for the breakthrough. Lord, freedom from depression, freedom from anxiety, Lord, freedom from pain, God. We thank you, God. Nothing is impossible with you, Brother Peter. The Lord is releasing His healing touch on someone right now that is deep into drugs. You have tried your best. You're in and out of rehab, and then bumabalik ka sa drugs ulit. So even right now, as you're crying out to the Lord is supernaturally touching your body from your head until the soles of your feet. You are never going to desire drugs again in the name of Jesus. He's setting you free. Receive your freedom, kapatid, in Jesus' name. There's also someone watching right now. You're full of tumors on your chest and on your back. And the Lord now is melting those tumors away. He's releasing His supernatural healing. Those tumors are going and they are gone in the name of Jesus. Someone also suffering from severe respiratory tract infection, the Lord is releasing His touch on you, and you're beginning to breathe normally, unhindered. Receive that healing, kapatid, in the name of Jesus. Thank you, Lord. Kung taos-puso kang sumabay sa aming dasal at tinanggap mo si Jesus bilang sariling tagapagligtas ng iyong buhay, ikaw ngayon ay bago ng nilalang. Your breakthrough starts now. Ang pangalan mo ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Balitaan mo kami sa iyong mahalagang desisyong ginawa, at kung ikaw ay nanonood sa Facebook o YouTube live streaming, please comment, yes, tinanggap ko si Jesus. Yes, at kung gusto mo naman sumali sa aming online Bible study group, just comment BSG and someone will get in touch with you. God bless your journey with Christ. Panginoong Jesus, tinatanggap ko po kayo na aking Panginoon at tagapagligtas. Sumabay ka ba sa panalangin upang tanggapin si Jesus? Narito ang CBN Asia Prayer Center para sa iyo 24/7 upang tulungan kang magsimula ng panibagong buhay na punong-puno ng pag-asa, kapayapaan at tagumpay. Just text YES, your name and location, o mag-chat sa The 700 Club Asia Facebook Messenger. CBN Asia would like to thank the following: Eblu Villier, iRemit, RD Pawn Shop, 7-Eleven, EC Pay, BPIE Donate, Adstrat, United Neon, Nixis, Lester Makaya. Breakthroughs are not one-time events, but are a catalyst to change. It is only a beginning of a lifelong journey. At kay Kristo Jesus lamang nanggagaling ito. And this is what the Lord says: forget the former things, do not dwell on the past. See, I am doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland. Isaiah 43:18 and 19. Kay Jesus tayo nagsisimula ang breakthrough sa ating mga buhay. Tama yan. At ngayon naman, basahin natin ang mga nagbigay ng kanilang donasyon. Charmy gave 20 Facebook stars, Mirasol 45 Facebook stars, while si Marga ng Rizal nagbigay 1,500 pesos, and si Bernadette ng Makati City 500 pesos. Si Rem taga Paranaque 1,000 pesos, Jasmine from Dubai 500 monthly, si Irene taga Cavite 200 pesos. And so far your giving has reached 922,344. Malapit na maging 1 million. Kaya keep calling, keep giving. Kahit tapos na ang ating programa, bukas ang 24/7 Prayer Center upang tanggapin ang iyong mga tawag, chat at donasyon. Sundan kami bukas sa pagpapatuloy ng panibagong pag-asa at pagbabago dito lang sa Breakthrough Now Na! Call! Bye! God bless you! Ngayong Biyernes,
Kasi akala ko, salamin lang. Yun yung talaga yung iniisip ko na salamin lang. Pagdating dito, nagulat ako kasi katarak, matinding gastusan. Bigla na akong sumuka, lumabo yung tiyan ko, hindi ako makadumi. Doon na ako nagkaroon lalo ng depression, anxiety, hindi ko na kasi maintindihan kung ano pa yung nangyayari sa akin. Pilit ka bang ginagapos ng tanikala ng kahirapan? Breakthrough Now Na! A special live telethon of the 700 Club Asia. Biyernes, alas 12 ng gabi sa GMA.